Good, busy ka na, Mr. President. Yes, Miss Clara. Any question? Wala po, sir. Sobra ka talaga, hindi mo kailangan mag-sir. Yan. Yan ang pala na hindi nakikinig. Tulong! Okay, next week, I need you to bring results of the Beetle's book. Each of you, especially you, Miss Clara Rivera. Sir? Ano ba naman ito? Result subject talaga? Importante ba yung result in dapitan? Yes, civil engineering major ako. Ano magagawa ng Rizal niyan? Tutulungan niya ba akong maggawa ng bahay in the future? Yes. Bakit pa kasi kailangan pang bumili? Pwede nga naman i-search sa Google o i-chat GPT. Kainis. Na, may Rizal in Dapitan ba kayong libro? Doon banda, iha. Uy, ang cool naman ito. Umiilaw? Magkano po ito, Manang? Bibilhin ko sana. 20 pesos lang ito, iha. Huwag mong iwawala yan, ha? Mahalaga yan sa pagbabalik mo. Apaka-weird mo naman, Manang. O, ito na po yung bayad ko. Mag-iingat ka, iha. Sige po, una na po ako, Manang. Oh my gosh! Anong lugar to? Saka, bakit walang signal dito? Prank ba to? In fairness kay Manang ha, ang professional mag-prank, may props ba talaga? Pero, nasa na ba talaga ako? Parang probinsya nung unang panahon. Ay. Teka lang, bata! Mukhang nawawala yata ako. Nasaan ba dito yung USTP? Binibini, hindi ko pumawari kung ano yung sinasabi mo. Dyaryo ba yan? Pwedeng mahiram? Maaari po, ngunit huwag mo lang gugustuhin, baka ako'y mapagalitan natin maestro. June 10, 1892? Prank ba to? Hindi ho, binibini. Ngayon po ay sa ika-10 ng Hunyo, 1872. 1892 nga. Parehas lang yun, bata. Ewan ko, hindi tayo nagkakaintindihan. O eto, maraming salamat na lang, bata. Mahalaga yan sa pagbabalik mo. Ngayon po ay sa ika-10 ng Hunyo, 1872. Binibini, gising! Saan lugar to? At anong ginagawa nila? Wait! Yung libro ko! Patay ako nito kay Manang! Esté tranquila, Señora Maria. Cenara pronto. Maraming salamat po, Doktor. Mauna na po kami. Wait! Rizal? As in Dr. Jose Rizal? Yung nasa libro ko? Ako nga, Binibini. Sino ka at ano ang iyong pangalan? Ang pogi pala ni Rizal in person. Clara Rivera ho. Single but not ready to mingle. Time travel? This can be real! Paano na kung babalik ito? Marahil ay nanaginip ka lamang, Binibini.
Ngunit habang narito ka, maaari kang matuto at maaari ka ring maging tagapagsilbi ko. Sige po, wala naman ho akong magagawa. Hindi ko nga po alam kung paano ko babalik. Ito naman kasi si Manang. Hindi naman lang nagbigay ng tip na pupunta pala ako dito. Di sana, nakapagdala man ako ng panty at bra. Oo, sige na, Binibini. Kung ano man yung sinasabi mo, bueno, maaari mo ba akong ikuha ng may inom? Sige po, Doc. Magpapagamot ka pa rin ba, Padre? Kahit erehe ang doktor? Hindi mo na ba ako nakikilala, Pepe? Ang aking pahinga, 16 na hektarya ang nabili ko sa halagang 18 pesos. Ang mga puno ron, mangga, lansones, kape, at kakao, ako ang nagtarim niyan. Hindi ka rin pala makata, pintor, sculptor, manggagamot, isa ka rin palang labrador na taga-bungkal ng lupa. Itong pinagdugtong-dugtong na biyak na kawayan, ito ang daluyan ng tubig mula sa sapa para pandilig ng aking tananim. Ginawa ko rin ito. Inhinyero ka rin pala. Negosyante pa, kasama ang ilang Dapitano, bumuo ako ng kumpanya upang magbenta at bumili ng mga abaka. Kumita na rin kami ng 200 pesos sa unang bilihan. Hanay pala to sa doctor. Nung umula ng talento at katalinuhan, abay sinalo lahat. Dalisay na tubig, sariwang hangin, malilim na mga puno, nasa paraiso ko pala rito, Pepe. Kung paraiso man, ito ang paraisong bilangguan. Ay, wala kang butiki! Binibining Clara, anong ginagawa mo rito? Sabi niyo po kasi, kuha pa rin ng tubig. Hindi ko naman po alam na dito kayo papunta. Tsaka sabi kasi ni Mama na bawal daw sumabay sa usapan ng mga nakakatanda. Kaya sinundan ko lang po kayo. Ganun ba? O sige, bumalik na tayo ron. Oh, anong ginagawa niyong mga bata rito? At saka bakit wala kayo sa eskwela? Mahirap lang po kami, hindi kaya ng mga magulang namin na pag-aralin kami sa kabayanan. Maestro, totoo po bang kayo ay mason? Hindi ko yan kinakaila. Totoo po ba na ang mason naglalagay ng mga krusipeo sa ilalim ng sapatos na para bang inaapakan si Jesucristo? Saan mo narinig iyan? Yan po ang sabi ng mga pare sa aking magulang. Naranasan mo na bang maglagay ng butil ng mais sa iyong sapatos? Masakit, hindi ba? Hindi ka makalakad. Bakit naman ako maglalagay ng ganyan sa loob ng aking sapatos? Nakahanda na ba kayo? Opo, Maestro! Tingnan natin kung mapupunit nyo ang damit ng inyong mga kalaban. Engarde! Atake! Pagkatapos ng isang taon na kakapetisyon at pakiusap, sa wakas ay pumayag din ng Gobernador General na makapiling niya ang kanyang pamilya sa dapitan. Ipinakikilala ko sa inyo ang aking ina at ang aking mga kapatid na si Maria at si Narcisa. Good afternoon, ladies. We hope you have a happy trip. Yes, we have a pleasant trip. Maraming salamat mga bata. Naku, paborito ko to! Takaw mo talaga. Kumusta ho ang tatay at si Sebastian? Mahina na ang tatay mo, Pepe, at ang kapatid mong si Pasiano, nandun pa rin sa hulo nagsasaka. Kami nga rin ay matagal na namin siyang hindi nakikita. Ang aking mahal na pinsan na si Leonor, kumusta siya? Pepe, huwag kang mabibigla. Pinilit siyang ipakasal ng kanyang mga magulang sa ibang lalaki. Alam mo yun, di ba, Pepe? Pero kahit kailan, hindi siya naging maligaya. Naaalala niya pa ba ako? At bakit kayo natahimik? Pepe, patayin mo si Leonor. He has been nearly blind for a years. I must do this carefully. Vision is a gift we take for granted. Rizal, you're truly remarkable. I never imagined you could be this way. Jose, anak ko, I believe in you.
Nakikita ko na ang liwanag, anak. Akala ko dati walang kwenta tong buhay ni Rizal. But this is awesome. Excuse me? Are you Dr. Jose? Dr. Jose Rizal? Yes, I am. Welcome to Dapita. Dr. Riza, I came to ask for help. I am losing my vision. They say you're the best. Let me see what I can do. Please, come with me. Ang ganda niya. May pagkamistisa. Ang Maria Clara vibes. Sayang, crush ko pa naman kayo. Sarat. Clara, maaari mo bang tikom ang iyong bibig kahit sandali? Your garden is so heavenly. I can find peace here. This garden is my soul escape, even in exile. I can grow beauty and hope. And now you help strangers find healing too. And maybe love too. Hala! Kilig overload! May bagong leading lady na si Doc. Rizal plus Josephine. #Crispin! Dr. Rizal, you know the condition. You cannot be married in the church unless you retract your writings and beliefs. Father, I will not retract my truth, but I am here asking to be married in faith and love. We came in peace. This is all we ask. A blessing. The church does not allow rebels to be married within it, not without repentance. Wait lang, Padre. So you're telling me na mahal nila ang isa't isa, but because of political views, hindi sila pwedeng ikasal? That's messed up! Who are you, señorita? I came from somewhere you don't even know, Padre. In our time, love is not blocked by control and fear. And FYI, Crispin is a national treasure. You all are the villains in our textbook! Blasphemous! This is no place for jokes! Let her speak. She only says what many cannot. Then, we need to be denied our union because of belief. The answer is final. Unless he retracts, no marriage will be blessed. Though I am not free to marry you in the church, but I marry you in my heart, Jose. If they will not bless us, love will. Ay, true! That's love! Hindi bang pizza de peligro? Pang-revolusyon! Sa kagalang-galang na Gobernador General, ako po ay mapagkumbabang humihiling ng pahintulot na makapaglingkod bilang manggagamot sa Cuba. Hindi ko hinahangad ang kaginhawaan, kundi ang pagkakataong tumulong at mapalayo sa mga alon ng kontrobersya. Binibining Clara, may pabor sana akong hihilingin. Sure po, Doc. Dalhin mo ito sa opisina ni Don Ricardo at sabihin mong agarang patin. Sure po, Doc. Confidential vibes to, ah. At isang kahilingan lamang. Salamat, Clara. No worries, Doc. Rizal Delivery Express Service 24/7. Good evening po, Don Ricardo. Hatid po itong sulat mula kay Dr. Rizal. Salamat, Senorita Clara. Sasabihin kong natanggap ko agad. Mahalaga po iyan, Don Ricardo. Parang destiny letter. Kayo na po ang bahala. Father, bakit naparito ka? May nabalitaan akong hindi kayaya. Don Ricardo, kayo po ay matalino. Ngunit ito ay kahangalan. Papayagan niyo si Rizal na pumunta ng Cuba? Baka isama niya pa ang apoy ng revolusyon. Father Obak, ang alam ko si Dr. Rizal ay isang magagamot, hindi isang mandirigma. Walang patunay na siya ay nakikibahagi sa katipunan. Pero ang kanyang mga isinulat, yan mismo ang dahilan kung bakit lumalaban ang mga Indio. Ang kanyang mga salita ay armas na.
May nakalimutan ho ako. Sino ka naman, Iha? Matatawag niyo akong estudyante. At higit sa lahat, saksi. Saksi sa lahat ng mga kabutihang ginawa ni Jose Rizal. At hindi siya isang kriminal, sapagkat siya ay isang liwanag sa panahong ito. Liwanag? O baka apoy na sisira sa simbahan at pamahalaan? Bahala na kayo, Don Ricardo. Basta huwag niyo sasabihin, hindi ko kayo binalaan. Matapang ka para sa isang binibini. Hindi ako matapang, Don Ricardo, sapagkat natutunan ko lang na minsan, kailangan nating tumindig kahit ang tinig ay nanginginig. Ang liham na ito ay mararating ang Maynila. Gagawin ko ang aking makakaya. Maraming salamat, Don Ricardo. Dok! Gabi na! Baka multo yan? O baka bisita. Magandang gabi po, Dr. Rizal. Ako po si Pio Valenzuela. Ako po'y galing ng Maynila at may kasama po akong bulag na pasyente. Halina't maupo kayo. Secret mission vibes to Pasabog. Ang mata ay maaaring mabulag. Ngunit ang diwa kong gising ay kalanman hindi madidilim. Alam ko, hindi lamang ito ang inyong pakay. Tama po kayo, Ginoo. Ako po ay sinugo ni Andres Bonifacio at ating mga kapatid sa Katipunan. Ang iyong sulat na No Limit Tangere at El Filibusterismo ay naging apoy sa aming mga puso. Yun po ang dahilan kung ba't kaming gumawa ng lihim na kilusan. Ngayon, oras na para lumaban. At ano ang nais ninyo sa akin? Ang iyong basbas, Ginoo. Ang Katipunan na naniniwala na ang Jose Rizal ay simbolo ng paninindigan at katapangan. Grabe. As in, they want Rizal as the brand ambassador of the revolution? Historical plot twist! Hindi ko hinangad ang madugong pagbabalikwat. Ang panulat ang aking sandata. Hindi ko kinukutya ang inyong hadikain. Ngunit naniniwala ako ang tunay na pagbabago ay nag-uugat sa kaalaman at edukasyon, hindi sa dahat. Ngunit, Ginoo, habang kayo nakasulat dito, marami ng dugo ng Pilipino ang dumadaloy sa lupa ng Maynila. Marami ng inang nawala ng anak, asawa na ulila. Ang revolusyon ay hindi kasiyahan. Ito ay panaghoy. Paano kung wala na kaming ibang paraan? Ang tunay na laban ay hindi sa patayan, kundi sa paninindigan. Hindi lahat ng sigaw ay makatarungan, at hindi lahat ng tahimik ay mahilig. Well, what was damn? Very well said. Kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo kaming husgahan. Hindi lahat ay may pribileyo na panulat. Yung iba nakagapos na, ngunit handang putulin ang kanilang mga panukala. At kung putol man ang panikala, sana'y hindi putol ang ating dangal. Sabihin mo kay Bonifacio, hindi ako kalaban, ngunit hindi rin ako sundalo. Mawalang galang na po mga Ginoo, but I will say this. You're both heroes in your own way. Rizal fights with his brain, Bonifacio with his blade. And both equally amazing. Binibini, sino ka ba? Clara Rivera ho, certified Rizalista ngayon. Dugulat ka talaga sa kabaliwan ng batang diyak. Ngunit totoo ang kanyang sinasabi. Ang tunay na lakas ng bayan ay pagkakaisa. Kahit magkakaiba ang paraan. Nandito ba si Dr. Rizal? Doc, may bisita po kayo. Ito na ang pinakahihintay mo, Dr. Rizal. Isang pabor mula sa Espanya. Pinahihintulutan kang tumungo sa Cuba upang maglingkod bilang isang magagamot. So pwede ka umalis dito, Doc? Bini-bini, alam mo ba ang pakiramdam ng matagal mong inasam? Ngunit sa oras na ito ay dumating. Busog ka na? Like your favorite food, Doc? Pero wala ka ng gana? Oo, Clara. Ganyan ang sulat na ito. Isang puting bandila na huli na ang dating. Akala ko pa naman ay matutuwa ka. Bueno, Don Pepe, pwede ka pang umatras. Ano naman ang sasabihin ng gobyerno? Humingi ako ng pabor pagkatapos inayawan ko. Nagbitiw ako ng salita, Don Ricardo. Pangangatawanan ko yan. Maghahanda na ako sa darating na Hulyo 13. Maghihintay ako sa daungan. Victorioso, todo elemento, marcha el viento, dominarás.
habitan la playa arenosa, en las rojas del monte encumbrado, con tu trono a cielo sagrado, donde pasó mi tierna niñez. En tu valle que esmalta las flores, en sombría frutal arboleda, nuestra mente formada se queda con el cuerpo, nuestro el alma a la vez. Salve, Talisa, y firme y constante, siempre adelante tú marcharás, tú victorioso, todo elemento. So this is a goodbye, Doc? No, Binibini. This is just the beginning for you. Napakalungkot naman, Doc. Napakaikli ng panahon na makasama kita at maranasan ko dito ang buhay mo. Though I have so many questions about your life and especially you, Doc. Some answers are to be found in your own time, Binibining Clara. Nasa'yo pala to, Doc. Ang tagal kong hinanap to, ah. Marami pang kailangang magising, Binibining Clara. At ikaw ang magpapatuloy sa pagmulat na ito. You didn't just change how I see you, Doc. You opened my eyes beyond our nation's story. And I will never forget that. Nakatatak nito sa aking puso't isipan. Kaya maraming salamat, Doc. Nor I will forget the girl who appeared from nowhere, full of questions and uncertainties in life. Adios, Binibining Clara. Ipagpatuloy mo ang aking nasimulan. Maraming salamat, Dr. Jose Rizal. Paano ko iiwan ang panahong nagbukas ng puso at mata ko? Wait! Oh my gosh! Manang! Oh, naiyan ka na pala. Akala ko'y sumama ka na kay Pepe. Manang! Nakarating ako sa dapitan! As in! Rizal in dapitan! Hindi lahat ng nagbasa niyan ay nakabalik. Pero ikaw, lumakad ka sa pahina ng kasaysayan. It was magical, Manang. My surgery, my fencing, my heartbreak. Parang K-drama meets history class. Grabe, Manang. May forever pala sa nakaraan. O siya, Iha. Ano naman ang iyong natutunan? Na ang mga bayani ay hindi lang yung nasa mga monumento. Minsan, nasa loob ng sarili mong kwento. At si Rizal, hindi na siya para sa exam. Para siya sa bayan. Ay, shoot, Manang! Late na ako sa klase ko mag-performance. Pero this time, excited na ako mag-report. Salamat sa magic, Manang. Promise, hindi ko to iwawala. Masaya ako at marami kang natutunan, Iha. Mag-ingat ka, ha? Opo, Manang. Mauna na ako. Sa bawat letrang isinulat niya ay may kirot. Sa bawat hakbang niya ay may layunin. At sa bawat sakripisyong tiniis niya ay may paniniwalang darating ang panahon na mas maiintindihan siya. At ako yun. Tayo yun. Baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari bukas. Look! Uy!
Rizal! Gibidyuhan. Ang nabidyo. Dr. Rizal, I came to ask for help. They say you're the best. Ay, mali. Father Obak, ang alam ko si Dr. Rizal Father Obak, ang alam ko si Dr. Rizal ay isang manggagamot, hindi isang mandirigma. What? Father Obak, ang alam ko si Dr. Rizal ay isang magagamot, hindi isang mandirigma. Walang patunay na siya'y nakikibahagi sa kaparamasan ng katipunan. Father, bakit na pa rin? Tama po kayo, Ginoo. Ako po ay sinugo ni Andres Bonifacio at ang ating mga kapatid sa Katipunan. Utang. Hindi ko hinangad ang madugong pagbabalikwas. Ang san... What if binubuo lang talaga natin yung tao para sa ibang tao? Pero paano nga kung totoo? All those moments, lahat yun para lang ihatid siya sa iba.